Ang oras po natin, alas 9:08 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning Pilipinas! Ito po ang inyong programang Executive Session. Nagbabalik po kami Sabado ng umaga. Ano ba ngayon? Mayo 25. Good morning sa inyong lahat. Kasama po ang inyong barkada dito na Executive Session. Si Paring Pao Capino, si Congressman Jonathan De La Cruz, Senator J.B. Ejercito, at si Paring Ed Javier. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Samahan niyo po kami mamayang ika-10 at kalahati na umaga. Good morning, boys! Good morning! Good morning. Good morning. Medyo Medyo may nangyari kagabi ba? O ano, medyo parang walang kulang kayo sa energy. Morning. Malungkot kayo. O, sige. Siyempre. Bakit kayo nalulungkot? Ako nalulungkot din ako Kaya lang, ganun talaga ang buhay. Medyo, that's life. Life goes on. Ganun talaga ang buhay. Pero okay lang because there is life after, Hindi, marami yan. Marami pa, no? At siguro, alam nyo, daming balita Chapter nangyari, no? Bakit chapter. ganun, no? Hindi na tumatsyempo ng tamang-tama na programa natin. Pagkatapos sa programa natin, saka nagkakaroon ng maraming mga pangyayari. Umpisahan na natin, siyempre, unang-una, at tama-tama nandito. Good morning. Nandito yung ating kaibigan Good morning. Diba? Yun nangyari noong nakaraang linggo na nagkaroon ho ng, siyempre, pagbabago ng liderato sa Senado. At si Senate President Mig Zubiri ay bumitaw na po sa kanyang pwesto at siya naman ay pinalitan ni Senator Chis Escudero. Pero bago yan, nandito Siyempre, we take it from the horse's mouth. Live na Huwag natin balikan yun. Huwag natin balikan yun. Pakinggan lang natin. Baka, alam mo naman, yun nangyari na yun. Siyempre, kailangan din malinaw din sa taong bayan. Ano ba talaga yung mga... Kwento from Sen JV. Kwento ni Sen JV. From the rider's mouth. Rider to. Kasi rider ito si Sen JV. Sen JV, ano ba, medyo... I-share mo naman ng konti yung mga pangyayari para lang maintindihan din ng taong bayan. Ano ba yung... Unang-una, ano ba nangyari dyan? Muna, ano? Ano ba talaga ang behind the scenes dyan? Ano yung mga sa grupo ninyo? Ang pananaw ninyo? Sige nga, Sen JB. Well, umpisa pa lang Iyan, ang ganda ihataw na natin yan kasi natin na mga tao yan dahil andito ka Di ba? Nakita ka nila. Buti na lang hindi ka kamo umiyak. Yun ang maganda doon. Hindi siya umiyak. Okay na si Sen JB. Si Sen JB, hindi umiyak. umiyak. Huwag na natin siya. Kasi hindi, maganda siya kasi hindi siya umiyak. He took it professionally like... There's no need for him to do that because he's a senator. He's a senator of good standing. Maganda ang kanyang trabaho, ang kanyang pakikisama, maayos ang kanyang... In other words, he's a gentleman of the first order. Yan na. Para matapos na. Pero paano yung isa yung gumaganon? Yung medyo Dalawa. Dalawa ba yun? Dalawa. Yung isa. Alam mo, magkakasama sila. There's no need for us to intervene in their Yun. Sige, kwento lang. Well, siguro, unang-una sa lahat ay, syempre ako, aminin ko naman, I have to be honest, malungkot ako sa pangyayari. Disappointed, malungkot, kasi I don't think there was a compelling reason for a change in leadership. Kasi wala naman skandalo. No? Wala naman kayo narinig na kasi kung merong skandalo, merong issue ng corruption o ano man, meron yan uusok yan. Meron yan, yung black propaganda, pero kalokohan yun Pero, unang-una, walang skandalo, walang issue. Pangalawa, sa tingin ko, dahil ako yung first in, last out dyan sa Senado, lagi ako nasa floor,
ang lahat ng senador ay kontento sa liderato ni Senate President Mig Zubiri. Lahat ng kanilang pangangailangan, lahat ng kanilang hiniling, binigay po ni Senate President Mig Zubiri. At yung independence ng Senado, talagang yan ang talagang he upheld the independence of the Senate. Pinabayaan niya lahat ng senador sa kanilang committee, sa kanilang prerogative, sa kanila pong nais na gawing direksyon. Kailanman hindi siya nagpigil, nagdikta kung anong dapat gawin. In fact, sa tingin ko, nakakalungkot man, pero sa tingin ko yung cause ng kanyang downfall as Senate President, nagsimula nung kainitan ng People's Initiative, no, nung kainitan ng House and Senate conflict, January, doon pa lang may ugong na ng umabot hanggang ngayon. At ito na nga yung huli na binakahuli na nagkaroon ng hearings on PDEA leaks na hindi raw napigilan, no? Ang sabi ko nga sa inyo, iba ang karakter ng Senate no? These are 24 republics, talagang hinahayaan mo sila na gumawa ng diskarte. At hindi ko naman kasi paliwanag nila dahil daw doon sa paa ni Senator Bong Revilla, iba-iba yung paliwanag, pero yun lang sa akin. Kahit tanungin ko ang mga kasamahan ko, walang ginawang kasalanan si Senate President Mig Zubiri sa inyo at ang liderato. Lahat po ng kanilang hiniling ay napagbigyan at lahat po ng kanilang gustong gawin, nagawa po nila. Sino ba ang nasungkit nila? Si Bato obviously nasungkit nila, isa. Sino pa? Si Grace Marami, po, dalawa. Senator Grace. Tapos yung mga grupo-grupo na halimbawa yung Davao Black, yung tatlo, nakuha na po nila. Yung mga apat na sikat, yung mga artista. Pero there were external forces, definitely. I don't want to elaborate anymore kung sino man, but definitely, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, maayos ang samahan natin Ang kinalulungkot ko lang, kami po yung workhorse ng Senado, no? Hindi naman sa binubuhat namin ang sariling bangko, but if you look at the records, no, lalo na yung mga priority measures ng administrasyon, kami very supportive kay President Bongbong Marcos. Lahat ng hiniling na priority measures, mga importante, kung titignan nyo kung sino ang sponsor and author, karamihan po yung bloke ng seatmates, no? Senator Angara, for the mga economic measures, Senator Gatchalian, yung mga tax measures, ang yung lingkod, no? Alam mo, saksi ako dyan, bagong maituloy yan, hindi mo na kailangan bitbitin yung bangko mo kasi tayo dito sa executive session. At ako personally, nakita ko talaga yung mga ginawa mo sa NJB, no? Lalo na doon yung panahon ng mga sa budget lang, di ba? Buong gabi, nagpupunta kayo yung binubuno yun. Umuupo ka ba nga? Ikaw pa nga nagre-presiding, di ba? Ako talagang patututuhanan ko yung trabaho ni NJB. Yung trabaho ni Joel Villanueva, ikaw ang gumawa. Hindi naman. Si Sen Joel, kasi madalas naman siya ay siya majority leader. Kung wala si Senate President Mig Zubiri, ako. Kung wala ka, laglag yun si hindi naman. Deputy. Hindi naman. In fairness to majority leader Joel, masipag din naman. Pero sa JB, totoo yung sinabi mo. Talagang natanggap naman natin na talagang yung grupo ninyo, lalo na ikaw, dahil ikaw personally nakita kita, nagkasama tayo, nagpupunta ako doon sa Senado, nakikita ko na talagang yung trabaho mo talaga buong araw, buong gabi, nandun ka, nakababad ka doon, Pero sa tinapos ninyo. Parando, general, no? Malungkot na ako, kaya sabi ko, I love this job, no? Lalo nung naging party on leadership, kasi doon ko kinikita yung pagiging aktibong mo talaga, no? Nakikita mo yung how things unfold, yung naipapasa namin. Pero siyempre, iba yung sense of fulfillment. Pero ako, Sen, kung nalulungkot ka, 10 doble lungkot ko doon sa ginawa ni Bato. Well, alam mo, hindi ko maintindihan kung ano man ang rason. I do not question kung ano man yung rason Nagkausap pa kasi kami, no, an hour before. Sabi ko, sana Chief, huwag kang At the very least, ito dapat, at the very least, yung isang gawain na isang mabuting tao, when he signed, he should have informed Senator Zubiri. Di ba? SP, pasensya ka na, naipit ako. Kasi alam mo naman, re-electionist ako, baka ilaglag ako doon sa lineup. Di ba? Madisgrasya ako, kaya napilitan ako. Hindi yung nandun sa floor yung si SP,
Diba? Tayo, we have been very critical sometimes kay SP Subiri, ha? Baka hindi tayo kampiryan. Pero doon sa nangyari, parang hindi ko maintindihan yung bakit kailangan mo pang iwan at the same time, nung iniwan mo, hindi mo man lang kinalabit, boss, pasensya ka na, ha? Diba? Para naman nung nagsasalita doon sa floor, di ba? Hindi naman napapahiya si pero naman, SP. may rason naman, di ba? Man-explain naman ni Senator Bato bakit naman niya. Kasi ang explanation niya, boss, niya yun, kumpleto na. That is precisely the point, kumpleto na. Bakit mo pa kailangan pumirma? Siyempre, sabi nga ni Senator Bato, may paliwanag din siya. Oo nga. Naiintindihan natin yung rason ni Senator Bato. Bato. Bloke daw sila kasi. Whatever it is. Kanya-kanya naman yan, di ba? Whatever it is, all I am saying is that elementary courtesy dictates na i-inform mo, 'di ba, yung liderato kung saan dati kang miyembro. Elementary courtesy lang. Pasalaw-saludo ka pang ganon. 'Di ba? Iyak ka pa. Tapos pumirma ka pala. Sa akin medyo doon lang one thing. I do not question Senator Bato. Malaki yung pagsisisi niya, tingko. At ako, kung meron tunay na tao dyan sa Senado, isa doon si General Bato. Mabait, di ba? Mahusay. Pero yun lang, medyo nalungkot lang ako doon sa ginawa niya. Medyo judgment lang niya at that time. Judgment call, sabi ko nga, Sen. Pero at the very least, elementary courtesy na i-inform mo lang si SP na, boss, pasensya ka na, naipit ako kasi aalisin daw ako sa committee. Pero may iba lang ako bukod sa nangyari niyan. Ano ba, Sen JV, ang yan mo, in a change of leadership sa Senate, what would be the biggest impact ba pag nagbago? Kasi one noticeable change will be the change in the committees. Definitely. Kasi so nagbago ba lahat ng mga committees? Marami. Siyempre, yung the new majority now, siyempre, nakuha nila yung mga choice committees. Ano ba yung mga choice committee dyan sa Senado? Ano ba yung choice committee dyan? Siyempre, pag pinag-usapan yung Finance, public services. Sino ba finance ngayon? Si committee? Si Senator Grace po na. Okay. Finance, tapos, ano ba? Yung accounts, ano ba yan? Kay Senator Cayetano. Alan Cayetano. Ano ba yung ibang mga committee? Public Works. Ano mga malalaki? Nagbago ba? Hindi. Ways and means, pagbago, mga ganon. Hindi naman, no? Pero yung iba. Pero yung iba kasi 2 to 3 committees na yun. Ang naiwan sa amin, yung Solid 7 na tinatawag, tag-iisa na lang yung iniwan sa amin. So, halimbawa, yung Public Works na mukhang may prangkisa na doon sa mga Revilla. Nung panahon pa ng matandang Revilla, nasa kanila na yun. Hanggang ngayon ba, kaya Senator Bong yun? Sa kanya pa rin. Ano ba yung Blue Ribbon? Sino? Nagbago ba? Si Pia Cayetano pa rin. Pia pa rin. Okay. Sen Pia. Yung liderato ang basically nagbago. Ang sa akin lang, hindi naman sabi ko nga, kami po naging workhorse ng Senate, kahit noong panahon pa ni Senator Drilon, Coco Pimentel, Tito Soto, kahit na hindi pa kami nasa liderato, kami po yung lagi nasa floor, yung seatmates block. Kasi pag tinignan mo, Sen, mga kapatid, lahat ng re-electionist napunta sa kabila. Walang re-electionist dito sa naiwan sa inyo. Lahat kasi mapupuwersa Di ba? Okay. Kasi kung ilaglag sila dun sa lineup, di tapos na. Tapos, hindi po yung address ko ng issues na binabato. Una yung bukulan na sinasabi, yung po yung black propaganda, hindi po totoo yan. Yung 60 billion, 50 billion, 100, kalokohan ho yun. Imposibleng magkaroon ng ganung kalaki. Baka sa kabila, meron. Pero dito, napaka-imposible. Now, andyan po, iba na ang chairman ng accounts, finance, makikita po nila. No? At magpapatunay na hindi po totoo. Pangalawa, doon po sa sinasabing issue ng House na binabato sa amin na mabagal ang Senado, iba po talaga ang karakter ng Senado. We scrutinize, we debate on every measure kasi po iba po ang karakter. Sa House, nanggaling din po ako dyan, kung ano may uwi mo sa distrito mo. Sa Senado, iba ang iyong perspective. Talagang kahit dalawang minority namin, inaabot ng ilang araw ang isang kanilang interpellation. Pang-national talaga. Pang-national talaga. Sa inyo kasi sa Senado may minority pa doon sa kabila wala Secret agent na nandun Company union. Company union di ba? Well, ganun talaga. Pero lahat ng priority measures na hiniling po sa LEDAC, halos lahat natapos po namin. And if you would look at it, halos lahat produkto rin ng block namin. Hindi naman sa inaangat po natin, sana po, itong bagong majority, bagong leadership, mag-step up din po kasi sila. Kasi sana po, nasa floor din po sila sa mga susunod na session, pag nag-resume po kami,
tulad ng ginawa naming pagbabantay dyan, mula nung kami po ay naging senador, Oo. hanggang sa ngayon, kami pa rin po, yung Solid 7, ay nandyan pa rin po. But alam mo, we congratulate si bagong SP Senator Chis Escudero, no? Kaibigan natin yan dito, matagal na. Yung father niya kasama natin dito. 'Di ba? At No doubt naman, hindi naman ako, si Senator Chis, kaibigan din natin yan, nakasama rin po natin. No doubt, he's brilliant, intelligent, and experienced public official, no? Sa tingin ko naman, ano siya, no? Kaya, he's capable and as a Senate President. Pero, yun lang ang sa akin. I don't think there was any compelling issue. reason, Oo. any issue that really warranted change in leadership. Pero yun lang, no? Si SP Migs naman, si SP Migs, huwag kang mag-alala. Alam mo, ganyan talaga eh. Di ba ganyan talaga ang buhay, lalo na sa politika ka, lalo na dyan sa Senado. Hindi mo mamalayan yan eh. Na ilang beses nating nakita na nagpalitan dyan. Maya-maya, baka ikaw na naman. Ganon talaga. Hindi, pero ito The nga, Senate President serves at the pleasure of the members. of the majority, di ba? Pero ito tanong dito, Sen JB, ito lang sana nangyari Ito bang bago magkaroon ng palitan dito? Ito ba paano ba to? Pag magpapalit to, mag-uusap ba? Magsasama-sama ba yung mga senador na sila mag-uusap, magpipirmahan? Yung makikita yan, nagbubulungan Hindi, sabihin na nga, yan. ganun. Bulungan. Kanya-kanyang Kanya-kanyang sa likod, sa ilalim. Kanya-kanyang sungkitan. Kung sino ulo, di ba siya gagawa niya, no? Partner, bahala ka Pero doon sa sabihin, dalawa. kamukha dito, nangyari kay Senator Mix. Paano ba patunay na okay, kami na majority dito? Ano ba yung may May papel pirmahan yan. ba? Siyempre, May pag papel meron yun, ng may majority, papel. nakapirma na lahat. Nakapirma na Wala ka lahat. magagawa. Ano yung pipirmahan nila? Parang resolution na. Manifesto, parang Senate ganun. resolution na. Hindi, manifesto lang. Manifesto lang ba yun? Kaya O, pag ano ba, ipinaki- Sen JB? Manifesto ba o Senate resolution? Hindi. Parang proposed resolution Yung reso nila, sa plenary mo yun, isasama Ano yung lang eh. parang manifesto lang? Parang Manifesto ganon. lang. Siyempre, nung nakita ni Oo. SP Mix Tapos pirma lahat, ganun, pipirma. majority na Nakita mo na, ibachi ka na. Nakalagay doon parang Hindi, tsaka we just take- we elect already or we agree want a change. We Ano yan? support. We support ganun this person. Parang gano'n. Kasi in this case, we support So, imbis Senator na- Chis Escudero. Parang gano'n. Imbis na ipalo pa sa iyo yun doon sa plenaryo at mapahiya ka pa. Hindi, alam naman natin yun. Ang punto Mag-resign lang, ka lang. paano Tsaka ba maganda lang dito. ipinapahiwatig? Maganda lang. Smooth yung hindi na yung nagtaguan ng mace, yung nagkaroon ng away, Oo. gano'n. Ay, wala naman sigurong gano'n, di ba? I think the Senate President Big Subiri was gentleman enough to accept yung pasya ng majority. Kasi at the end of the day, Sen JB, di ba? Hindi mo na yung makakaila na talagang, siyempre, at the end of the day, numbers game din naman yan, di ba? Gano'n talaga yun. Hindi, tsaka kanya-kanyang rason yan. No? Hindi mo pwedeng questionin yung bawat rason ng bawat isa kasi personal sa kanila yun. Sa akin lang, no? Yung kortesiya lang. Di ba? Kasi kahit naman kumampi ako sa kabila, di ba? I would have informed SP Subiri. Maraming gano'n. Di ba, sana Maraming ganun. nagkasamaan ng loob, no? Lalo na, ang perception pa, si Senator Bato ang dahilan kung bakit isa. I mean, cumulative na siguro yan, sama-sama na. Pero isa doon, yung pagkukonduct niya ng hearing, etc. Hindi ba? But historically, ang tanong ko, Sen JB. Kanya na lang, may Oo. rason siguro si Sen Bato, nalulungkot man kami sa pangyayari. Pero ako naman, sabi ko, at least ako, sa tingin ko tama naman yung ginawa ko. Kahit na yung palubog na yung barko, hindi ko po tama iiwan. yun. Sa tingin ko tama. Hindi ko po iiwan dahil wala naman pong ginawang mali at sa tingin ko maayos At alam naman mo, yung Sen naging JB, Hindi ko po iiwan. Ayaw ng mga Pilipino nang nangiiwan. Hindi po natin ugali yun. Tingnan mo case in point. Nung nawala si President Erap, yung Senator Bong Revilla, governor at that time yata of Cavite. Tama Yes, ba? tama, Pagkakatanda ko. Sumampayan sa ibabaw na entablado. Di ba? May, Saan yung Sa tablado? EDSA. Oo. EDSA 2. Di ba? Parang Ninong ba niya? Tama ba? Na recollection ko. Kung sino, President Erap, bumaba ka na dyan. etc. Di ba? Na alam naman nila na very close. Tama ba yun? Na recollection ko? Tama. Ba, tingnan mo, sumunod na halalan, talo eh. Kay Maliksi. Oo. Sino? Si? Bong Revilla, talo sa Cavite. Ayaw ng Pilipino ng ganyan. Si Jaworski rin. Jaworski, talo rin. That time, popular. Oo. Ano talaga eh? Pero Sabi ko okay nga, naman, nagbati naman. Dahil ano sila ngayon ni... Hindi, Magkatilit sila ngayon ni Senate... Magkabati naman sila ba yan. Senate, pro Alam mo, tempore ba? pero ang sinasabi ko lang, ang Pilipino, Oo. in general, ayaw nang iiwan. Di ba?
Sabi nga ni President Erap, huwag ka mangiiwan, magdadagdag ka Kaya lang. nga, tumagilid man ng barko, kailanman, hindi ako pwedeng mag-iwan. Well, ganun ka talaga, NJB. No? Talagang solid ka talaga. Tsaka yung mga binibintang ako, na, nainis lang ako doon sa black propaganda, nasama pa ako eh. Na? Di ba? Ano? Yung mga boy bukol. Ay, mga ganon? Yung mga helicopter daw, wala, hindi kami mahilig. Sports car, helicopter, resort, yate. Mukhang hindi po sa kamera namin yun. Alam mo, kami na, ka na ang magsabi niyan, kami na ang magpapatunay. Hindi sa amin yun. Na si Senator JP. Ginawa akong ahente, doon ako naiinis eh. Mahilig po, isa lang po ang mahilig ahente raw ako ng Airbus. Hindi, alam mo, isa lang ang mahilig sakyan ni Senator JB. Sasabihin ko na po sa inyo. Bisikleta at motorsiklo. Yun talaga ang hilig na sakyan lang ho ni Sen JB. Hindi ho ito mahilig sa iba. Yun lang ho ang talagang sinasakyan niya. At iba pa na mga motorsiklo at bisikleta. On that note, magbe-break muna tayo kasi ang oras po natin, alas 9:29 ng umaga. Good morning Pilipinas! Nagbabalik po ang inyong programang Executive Session. Live na live pa rin po kami dito sa studio. Kasama po walang iba, Senator J.V. Ercito, Congressman Jonathan De La Cruz, Paring Pau Capino, at siyempre si Paring Ed Avier. Nasaan si Paring Ed? Nandiyan lang. CR lang. Morning. Huwag naman sabihin nag-CR. Basta busy. Ganun lang, busy. At ito nga, itong mga nakaraang linggo, mayroon pang isang malaking event na nangyari. At I think ito, very... Hindi naman natin pwedeng hindi dahil ito isa sa malaking issue this week. Alin yun sa... Itong nangyari. Diba? Ayun sa Senado. Ano yan, Sen JB? Na-raise mo na yan, yung nangyari sa Senado. Siguro lang liwanagin ko lang, Yusek, na hindi naman ibig sabihin. Ngayon, kami, IG. Itong solid, itong natira naming grupo, yung dating seatmates, itong solid 7 na naiwan, pag-iisipan namin kung itong through the break, kung ano ang aming magiging direksyon. No? We can either go minority or remain as independents. Kasi kami naman ay very supportive sa administrasyon. Hindi ibig sabihin, kung kami ay mag-minority, ay kalaban namin ang administrasyon. In fact, we will be fiscalizer and make sure that the Senate remains its independence. No? Ako, kaibigan ko personally si President Bongbong Marcos. I want him to succeed. His success is our success. Kaya lang, alam mo, nanggaling na po tayo sa palasyo, no? Na through experience, no, ng panahon ng father ko as president, ay filtered po ang information, no? Ang mga tao, secretary at iba pa, sa takot nila o nagpapabango sila, ang sinasabi lang yung magagandang bagay at gustong marinig. So, kung tunay kang kaibigan, dapat sinasabi mo kung ano yung totoong nangyayari. At palagay ko yan ang magiging role namin, no? Sabihin sa Pangulo kung ano ang tunay na nangyayari para malaman niya at magawan ng paraan. At importante yan sapagkat alam mo, Sen JB, tayo dito, at kahit sa mga iba natin mga nakikinig sa atin, ang bottom line ho dito, siyempre, ang gusto natin ay magtagumpay. Tama. Yung administrasyon, kahit anong administrasyon, lalo ngayon sa panahon ni President Marcos, na magtagumpay ang administrasyon. Kasi siyempre kung ano ang mangyari sa administrasyon, nakaka-apekto sa atin. Siyempre gusto natin umunlad ng Pilipinas, di ba? Sen JB, tama naman. Kung John at Paring Pau. Kaya talagang gusto natin na magkaroon talaga ng unit team talaga, magsama-sama, magtulungan. Kasi isa lang naman objective natin di ba? Siguro as a public servants, na yung Pilipinas umunlad. Tayong lahat sama-sama sa pag-unlad, hindi yung isa lang na sektor, lahat tayo, at kailangan ng suporta nating lahat para magawa ito. Yan, sa tingin ko, napaka-importante yan. At least, eksakto rin na siguro emotions are high right now. At least, pag medyo lumamig ng lahat, bumaba na ang emosyon, we'll think about it over the almost bago mag-resume session sa SONA, pag-uusapan namin kung saan kami lulugar, kung ano magiging posisyon. And Sen JB, at the end of the day, life goes on. The matter of public governance continues, tuloy-tuloy yan. Kailangan na yung ating mga pangangailangan sa gobyerno, kailangan pa rin matuloy yan. Kaya yan ay dapat talagang
pag-usapan, at ituloy ang mga issues pagtulungan, kasi alam mo may marami tayong priority measures eh. Ang daming priority measures ni President Marcos na napaka-importante. At isa sa mga measures na tinulak ng presidente, at ito nga, matutuwa nga ako na ipasa na kasama kayo, si JB dito, naipasa na ninyo yung bagong procurement law na napaka-importante. Si Senator Angara din. Alam mo, ang tagal na sponsor niyan. Ang tagal na nito si JB na binabalangkas to, panahon pa ni Presidente Duterte. At long last, itong ating bagong procurement law naipasa. At I think ang malaking pagbabago dito, yung mga style dati na lowest bid, mag-iiba na. Mag-iiba na yung itsura sapagkat ngayon, hindi lang laging lowest bid. Kasi kung minsan yung lowest bid, yung lagi ginagamit na laging yan. Laging substandard at hindi maganda, di ba? Ang dito ngayon, nalulugi rin ang gobyerno. Nakalagay na ngayon dito sa atin, meron ng konsepto ng most economically advantageous responsive bid. Ang ibig sabihin, dapat yung pinaka-advantageous for the government. Pag nagpa-bid tayo ngayon, hindi na pwedeng sabihin, kinuha namin to kasi ito yung pinakamababa eh. Ang gagawin ngayon, di ba? Dapat ngayon, yung bid mo, kung ano yung pati quality, ibig sabihin ngayon, pwede na magamit yung good quality over lowest price, di ba? Yun naman po ang dapat. Yun naman talaga dapat, kaya alam mo sa tagal na. Kasi pag lowest bid, sigurado kung di yan substandard, madalas hindi magandang kalidad, no? Substandard yung pagkakagawa. Oo. Hindi, meron naman lowest bid din. Kaya lang kuminsan nawawala na po yung pagkilatis doon sa kalidad. Tama. Ibig sabihin, dati, presyo lang pinagbabatayan. Ngayon, presyo at saka kalidad. Di ba? In the long run, magkasama. dapat yung advantageous ng government, ito talaga masusulit ang gamit. Tama. Ayan. Kaya napakaganda. Tignan natin. Tsaka author by Senator Angara, part of course of the Solid 7. O yun. Ito, napasa na rin, napirmahan na. Yung PPP pirmado code. naman Presidente to. Pipirmahan na yata o napirmahan na? Pipirmahan pa lang. Pipirmahan na ni Presidente ito. At sana mapirmahan na nga para mabago na nga. Magkataon tayo ng bagong rules on procurement para malinaw na yung mga mangyari dito. Sana pag napirmahan itong batas na to, magbago na talaga yung sistema ng procurement sa gobyerno. Hindi lang puro lowest bid. Dapat kasama na yung lowest bid for the best quality. Parang ganun dapat na, di ba, Sen JB? Yun ang dapat. Okay. Ito lang, basa lang tayo ng mga text dito. Galing kay 49352. Attorney Dodo, sa PITX ba office mo? Ha? Ba't napunta ng PITX ang General. office ko? PITX, di ba dito to sa mga bus? Di ba? Iba yata yan. Yata iniisip niya. Sabi naman ito si Boss Alurina sa Tulsio, Ilocos Sur, kumusta kayo dyan? Sabi niya. Loyalist mo yan. Ganda ng intriga, topic. Andiyan si former Sec Tugadi, nag-smile ba sa inyo? Oo naman. Kaibigan din naman natin si former Secretary Tugadi. Alam mo, ganyan lang. Ang best friend lang niya, si paring Ed. Yun lang, ang best friend niya. Tapos ito, wala bang kinalaman po Bina Morales. Paano nangyari si Bina Morales? Ba't nasama si Bina Morales dito? Iba-iba na. Ang gulo naman dito. Ito naman. Maray na aga. Hindi ko lang Maray na aga. Morning. Maniniwala ko sa isang senador, gumawa ng batas, no work, no pay. Pag umabsent ay isang senador, bawasan ang sahod. Dapat talaga di ba? Pag hindi pumapasok, dapat talaga bawas sahod. Kasi kami bawas sahod. Kay Alvin Suarez ng Cebu City. Abid pa natin, galing Cebu. Good morning, paring Alvin Suarez. Good morning, boys. Happy weekend. Salamat naman. Yun ang ating mga nagte-text. Pao, baka meron ka pa dyan? Ken JB, meron pa dyan? Wala, yun lang. Dali, ito. Nag-iiba kasi yung format nung DZRH eh. Happy birthday. Birthday, sino ba? Batiin natin ng mga birthday ngayon. Bishop Boots sa Belica. Birthday pala ni Boots ngayon. Birthday. Boots. Tapos si Yusek Alex Ramos. Birthday Alex. DICT. Tapos birthday pala ni ngayon Chairman Popoy de Vera. Pambansang bigote. Pambansang bigote. Naku, napapag-usapan yan eh. Bakit naman ikaw ang tinuturo ngayon? Tapos si happy birthday rin kay Gemma Caballero para mas bate.
Ano ba, alam mo, yun doon sa, ano ba, buti sinabi mo yan. Nag-ingat kayo sa Bicol pala, may bagyo ngayon, no? May low pressure area Meron ba? sa Sa Bicol area. Visayas din, ang lakas ng ulan. Sa Mindanao. In fact, meron kami loop dapat sa Catanduanes at Bicol Hindi na na Jet kinatuloy. Li. Hindi na. Pinaka-cancel ngayon kasi nga signal number 1 ngayon sa Kabikulan. Ingat kayo po dyan. Ba, ito, tagulan na ba kaya? Sabi, nag-announce na ba ang Pag-asa kung tagulan na? O Officially, mukhang magtatagulan, di ba? Pero No? alam mo, hindi mo na rin mabasa eh. Dati yung Mayo, talaga naman di umuulan yan eh. Hindi, tsaka minsan umulan, grabe no, ang lakas. Hindi, kailangan Last natin week, umulan no? eh, kasi nauubos na Kailangan yung na, tubig sobrang natin eh, init. di ba? Actually, mag-ingat tayo no? Ako, na-dehydrate itong sobrang init. Kaya nga tumaas ang blood pressure Dali, ko. ulitin mo, na-dehydrate ka Na-dehydrate dahil sa... sobrang init. sobrang init. What sobrang init eh, palagi ka naman Oo, nasa nasa aircon ka naman. Ikaw yata yun eh. Ikaw yung lasing nasa aircon eh. Ewan ko bakit na-dehydrate Ito, ka. ikaw, nasa malamig, pero nagtatrabaho ka. Ito, nasa malamig, labas ang puwet eh. Mahilig sa pansit to, tsaka crispy pata. Nagtataka ako, bakit ka na-dehydrate eh? Medyo parang, ano yata, si JB ha? Medyo iba yung dehydration. Hindi, pero kanina na pasalamatan na si Sek Tugade. Alam ko, ayaw ni Ed yun si Pero, Believe siya doon. nakakatawa, kinuwento niya Kaibigan kanina. natin yun. Kinuwento niya kanina, Oo. bago sila mag-assume na nag-meeting kami, nag-usap kami, na ako talaga yung nagtulak ng railway system sa kanya. Ayun. So nagpapasalamat siya. Kaya nagpapasalamat din ako sa Sec Art, no? At natupad yung marami sa mga railway At projects. least, in fairness to him, no, yung railway na yan sa kanyang panahon nag-umpisa eh. Sa kanya talaga. Malalaki. Yung malalaki. North-South Commuter Line, yung Manila... Yung modernization. Pero alam mo, yan, kakagaling ko na naman sa Pampanga. Oo. Alam mo talaga, pag nakikita ko yung mga rail stations na halos makikita mo na talaga. Papunta na yung Riles 80% siguro. Yung magmula Bukawi, Giginto, Nakikita mo sa Inlex? Kita mo na. Oo. Kita mo na. At saka talagang... Pinapaganda na talagang ready. Ako, I would say at least yung civil works, baka mga 70%. Ando na yung mga columns. Ando na yung columns. Mga 70%. Kolom? Ba't kolom? Akala ko ba sa lupa to? Ba't kolom? Light rail to eh. Elevated siya. Elevated to eh. Elevated itong Parang light rail na to, mabilis. parang light rail na Mabilis. papuntang Clark, parang ganon? Oo. Ganun ba? Elevated to? Tsaka Akala ko, kaya lang, level. ito na naman, Sen, di ba? Budget season na naman. Alam mo, pag budget season, paboritong bawasan ng mga mambabatas Yun nga, yan ang babantayan po natin rail. ngayon. Hindi ko alam Kasi kung bakit. tuwing bantay natin sa budget, no, from the NEP, National Expenditure Program, pupunta sa House yan. Pagtas sa House, HGAB na siya, pupunta sa Senado. For the past few years, napansin ko, yung budget for railway system, for the railway projects, no, halimbawa 70 billion yon, yung part ng government, kasi yan JICA and ADB funded, no? Yun po yung mga technical side, no, yung mga tren, yung mga riles, lahat. Yung pong part ng government, yung mga right of way, yung mga relocation, yung counterpart, yung 70 billion, natatapyas ng halos 30-35 billion. Ma-delay ho tayo yan. Kaya ang ginagawa namin sa Senado, nire-restore po natin yan. Tulad na rin sa AFP modernization, halimbawa 10 billion, 5 billion na lang. Kaya nire-restore, dinagdagan pa natin because of the current situation in the West Philippines. At saka sana, alam mo, ang akin talagang gusto talagang mangyari kung pwede lang, na yung rail system sa Mindanao mabuo na. Napaka-importante talaga ng rail system. Ang problema kasi, more often than not, for example, in the case of the railway projects, bago kasi gumawa ka ng project, na proposal, etc., kumpletuhin mo. Dapat may study. Hindi lang study, kumpletuhin mo pati yung pagkukuha mo ng especially yung mga commitments ng government. Kaya nagkakaroon ng problema ganyan eh. Lalo na. Kaya paano yung sinasabi mo? Kung right of way, for example. Yung sinasabi ni Sen, kaya nababawasan yan because hindi handa na halimbawa bayaran mo yung right of way, hindi handa eh. Ibig sabihin, pag nagplano ka na maglagay ng railway, sinasabi mo kung Jonah, kumpletuhin mo. Pati yung dadaanan, yung right of lahat way. Lahat ng requirements on the ground, ayusin mo. Bago ka kumuha ng loan. Kasi pag nagkuha ka ng loan,
At yung mga yan, ADB, World Bank, siyempre itutulak nila yung loan nila. Tumatakbo na yun. Ngayon, in the meantime, may interest yun. in the meantime, hindi mo naman naayos yun sa'yo. Ang ibig sabihin mo ba dapat, for example, kung may right of way, ma-purchase mo na ba? Ganun ba yung ibig sabihin mo? Na-purchase na dapat? Or at least may commitment ka na. Nakuha mo na yung commitment mo, yung mga may-ari. One big example, for example, ito, loan ito, coming from the Chinese government. Yung tungkol sa Kaliwadang. Okay. 15% doon ang commitment ng government, 85% ang Chinese. Okay. Ang nagagastos lang ngayon ay yung commitment ng government. For what? Ang commitment ng government doon, which is 50% of the total project cost, para sa penalty. Penalty? Penalty. Siyempre, Ano penalty? penalize ka. Hindi mo nagagawa yung commitment mo eh. Ganun. Which is, what? Yung mga For example, ang ibig sabihin mo, ng ECC, pagkuha mo ng NCIP clearance, etc. Yung mga ibig sabihin, nagbabayad na tayo. Siyempre. Halimbawa, hindi na walang nangyayari sa proyekto. Pang penalty lang. 1% ang project. Sayang ang nagbabayad tayo ng interest na. Ganun. Halimbawa, Kaya nag-engage ka na ng tuloy-tuloy. contractor. Di ba? Tapos hindi mo ma-deliver yung right of way. Di tapos ka. Paano i-deliver ng contractor? Meron bang penalty yun? Meron. Sino binabayaran Yung ng penalty? contractor. Ganun? Of course. So kumikita ba yung contractor? Of course. Ang nagbabayad doon, Okay. ikukunin yun from the part of the Philippine On government. the administrative level, ito ang tanong kong Jonat, paring Ed, Sen JB. Saan nagkukulang? Kasi ito ang tanong Government, tayo. ito ang tanong kulang ba ng staff work muna? Walang ba- Kasi dapat yan, sa umpisa pa lang, di ba, ginagawa. Kailangan ba magkaroon tayo ng central authority na pagdating sa mga ganitong bagay, ito na dapat ang authority na mag-aayos ito. Ano ba dapat? Kasi hindi naman to right away, di ba, kung Jonat? Hindi Right of way, several Marami things. yun. Maraming commitments yan, etc. Ang problema- Meron bang tayong ginawa na May central delivery. authority on right of way for Kaya all nga, government projects? usually, Meron ba? Supposed to be, yung mga departments, they are the best in so far as their projects are concerned. Kasi sila nakakaintindi doon, wherever it is. Kaya Pero alam Kagaya natin niyan, na hindi nga just to give nagagawa, di ba? Just to give you an example, yung subway. Okay? Ilang beses na realign yun. Hindi, pero ito nga ang punto rito. Hindi alam natin na meron nga ang right of way. Hindi nga naasikaso. Ngayon, ang tanong dito ngayon, hindi ba dapat magkaroon na ng isang opisina na walang ginawa ito araw-araw kundi ayusin lang ang right of way. Ngayon yata Both nag-form for na existing as well as future Yung right of projects. way, Wala bang ganun? Wala bang right of way authority? Yung right of way, Sinolve na ni Presidente yun. Meron siyang task force na concentrated sa right of way for all projects. Okay. Recently, in order niya yun. Ngayon lang yan. So, meron na. May ginawa na si Presidente. Okay. Ngayon lang yan. There are other things that needs to be worked Ang out. importante lang din kasi, alam mo isa, yung trust and confidence building between the lot owners and the government. Kasi alam mo, ang lagi mong maririnig on the ground, una, di ba, kukunin, di naman babayaran. Kukunin, di namin alam kung kailan. Kukunin, ang baba ng presyo. In other words, sana yung gobyerno tignan, yung fair deal naman, kukunin nyo eh. Di ba? Pero bayaran naman ng tama yung lot owners. Ito tanong ko parang Ed, hindi ba? Tayo sa gobyerno, alam naman natin to Kayo lang, kayo. Bago ka mag-umpisa ng project, ang dami mo na kailangan ayusin. Ito ang tanong, sanay naman itong mga to. Ito, big ticket items, Kong Jonat, ano? Ibig sabihin mo ba, Kong Jonat, kapag ito inaprubahan ng NEDA at that level, they don't even vet yung mga nakumpleto na itong mga projects na to before they even approve this as a priority project. They assume. Sila magbe-vet nun, sila dapat ang una magsabi na... They assume. Usually they assume. Ayun ang problema. Ayun na nga yun. Yun ang problema. NEDA to. Dapat... No. Ang ano dyan, halimbawa, si Art, for example, si Art, DOTR. Okay, He comes out with a proposal, ito, subway, etc. and everything. So yun na yun. Pagdating sa NEDA, nag-uusap sila. Siya ang beneficiary. Siya ang project department. Pero nasa drawing pa lang yun. Wala Hindi pa nga, yun. nag-aayos nga sila. And all of these things. Dapat, silang dalawa, nagkakaintindihan na yan. Kung anong, ito ba, permitting nito, ito workout, etc., yung ganong klase. Pinapaubayan na ng NEDA yan because ang tinitignan ng NEDA, the economics of the whole thing. Yun ang workout niya. Yun ang problema. Diba? Then, the Department of Finance, kasi iutang mo yun. Maybe, you work out. Maybe it's about time. Kung, ito naman 2 cents worth ko lang naman to. Meron mas magagaling sa akin
mag-isip sa mga bagay na yan. Pero kung ako, Meron ba? marami. Ang dapat talaga dyan, bukod sa NEDA, may isa pang ahensya ng gobyerno na bago ituloy yung proyekto, kumbaga ito, ang mag-check kung nang kumpleto yung staff work ng bawat project. Yung sinasabi ni Kong Jonah, tama yun, no? Bago pa to itulak, dapat meron na ba kayo? Nabuo nyo na ba yung sa issues nito sa right of way? Kumpleto na ba yung timetable nyo? More or less. Nakamada nyo na ba? Dapat may nag-check ng ganun bago tayo magpipirma ng mga loan. Sa papel lahat makikita. Makikita mo. Hindi, kaya nga papel nga eh. Yung checklist na yun, ayos lahat yun. Kompleto lahat yun. Ang problema nun, when you implement Yun paano? Pagdating sa execution, yun ang problema. Yung binabanggit yung release, kunyari, may right of way ka doon para kapag construct yung release. Ang tanong, paano yung mga tao ron? Ano mo pa yun? I-relocate mo yun. Bibigyan mo ng housing. Hindi naman sa mandato ng ahensya yun. Hindi, pero ang tanong dito kasi, hindi ba na-factor in yun doon sa project? Dapat. Hindi na-factor in nga lahat yun sa papel. Kaya nga yung... They assume eh. So kung na-factor in, bakit nagkakaroon Kaya yung counterpart ng government sa project, halimbawa... Paano ba yan? Explain mo nga si JB. Yung North-South Commuter Line, yung ADB JICA funded, yung pong 70 billion kada taon na dapat for railway projects, yun gagawin. Kasama po ang relocation dyan for housing. Bagamat hindi yan papel ng DOTR, may katulungan yan with NHA and others para sa relocation, right to way at iba pa. Ito sasabihin ko sa ito, sinasinight na example ni Sen JB, yung sinasabi mo. Lahat sa papel, naandun lahat yon. Kasi may project management office bawat bawat department. Di ba? Andun lahat yon. Pati yung sinasabi ni Sen JB na pang-acquire ng right of way. Paano ngayon yung Congress biglang nagbago? Hatiin ko na lang yan. Yun, magkakaproblema tayo. Hatiin yung budget. Yung budget. So, imbis kung nahati yun, problema for example, ang budget na ito from 70. Clark to Maynila. Di ba? 70 billion yung right of way na portion ng gobyerno. Biglang tatapyasan ng Senado o ng Kongreso, gagawin 35. Hindi mo na magagawa yung right of way. So, madi-delay ito, tapos bayad ka pa ng penalty. Na hindi naman sinama sa budget yung bayad ng penalty. Bagamat may grace period, tatakbo na rin. Contractor's profit Pagdating sa execution, doon for example, just to give you an example, driver's license, ilan na yun? Ang tagal na, di ba? TRO dito, TRO kasama yan kasama yan sa project execution. Hindi ba pwedeng i-publish ng mga agency na yan yung mga impact yung mga delay na yan para nakikita natin ano ba talaga ang gastos ng gobyerno dahil dito sa pag-delay ng mga project na to. At dapat may isang opisina na maglabas dyan para malaman lang ng taong bayan, pero hindi tayo pwede mag-delay. Hindi, ang dyan, insofar as the national government agencies is concerned, the supervisor for this kind of things is supposed to be the PMS, Presidential Management Staff. So sila dapat maglabas. Yan ang monitor. Nag-oversee, Yan ang overseer. Magbe-break muna tayo. Ang oras po natin alas 9:55 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Number 1. Good morning, Pilipinas! Nandito na po kami sa aming third segment. Huwag po kayong bibitiw hanggang mamaya ikasaput kalahati po kami ng umaga rito. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, kasama pa rin po natin dito, walang iba. Si Paring Edavier, best friend ni Secretary Gade, si Senator JB Ejercito, si Congressman Jordan De La Cruz, at si Paring Pao Camino. Good morning, boys! Good morning. May binibigay si Secretary Gade. Ano yan? Ilabas ng camera, ipakita mo. Yan. No? The Art of Living. The Art of Living. Ayun. Ayos Kay Sec Tugadi. Alam mo, Thank you very much. Alam mo, ang ganda ng katawan ni Sec Tugadi ngayon, Very fit. Nagpa-farming siya, nagpa-farming. At it's good to see you. Boss, good to see you. Boss Art, napakasipag pa rin hanggang ngayon ni Sec Art Tugadi. Well, very fit. Talagang batang-bata pa rin yung dating mo. Sec Art, ano ba sikreto mo? Sa iyong pangangatawan at sa iyong yung energy. So Sec Art, mabuhay ka. Sec Art, basa lang tayo. Ito. Sabi ni 1545, maganda umapo, mga fave sessionistas watching you
from North Fairview, galing kay Mrs. Oji. Oh, Mrs. Oji. Ito, suki natin yan, si Mrs. Oji. Good morning po, No. Manong Berillo from Pangasinan. Paki-shoutout po si Luis at saka si Christian Custodio ba? Good morning. Si Yolanda of Alabang. Good morning, gents of executive session. Salamat kay Sanjay na paliwanag na malinaw at bakit paano pinaltan si Zubiri. Sana silang 7 honorable senators maging part na minority. Bahala na. Tignan natin. Depende. Pag-uusapan si Yolanda ng Alabang. Lagi nakikinig sa atin yan. Oo. Sa mga taga-Pag-asa Island ulit. Sila Mayor. Salamat sa pakikinig. Mabuhay kayo. Yung minire-request mo, nakaprocess na. Ay, yung tulay? Yung ambulansya. Naalala na naman May update, ha? Para wag ka magtampo. May update, ha? Wala na. Ano yan, Pag-asa? May update kayo? Ayan ang problema. Alam mo, matampuhin ka. Alam mo, parating yung batch kasi. Sino yan? Sinabi yan ng ating walang iba na kaibigan natin matalig dito sa programa. Sino yan? Si Paring Bong Ariola. Nandiyan ang natin. Nandiyan ang Pag-asa natin. Walang ibig sabihin. Sabi, ikaw mo kasi matampuhin ka. No? Walang ibig sabihin. Ano pangalan yan? Bong ano? Ikaw talaga. Ariola. Ikaw, Bong, sumiguro ka. Ito batiin din natin si Karen Berhel de Dios. Good morning, Ma'am Karen. Lagi rin nakikinig sa atin si Ma'am Karen. At siyempre yung kanyang mabuting may bahay. Walang iba of course, si Boss Lito Berhel de Dios. Si Commissioner. Good morning. Si Rito Marcos sa Tuaw, kasama ni Governor Mamba. Si Lawrence Jestro dyan sa Quezon. Good morning, Lawrence. Teka. At saka, batiin ko rin si Ma'am Regina. Ma'am! Ito, at kasama natin, tagalan na ito, si Ma'am Regina Otero. Good morning po, Ma'am Regina. Ito, babatiin ko lang, Nakita ba ni Ed si Tugade dyan sa booth? Oo, andito. Nakita kami. Saka si Mayor Nonong Palomar ng Tapas morning. Capiz. Good morning, Mayor. Ito tatlong ulit to nag-send ng message sa akin. Yung nanay ko, huy, batiin mo yung pamangkin mo, bagong panganak. Pinabati ko, yung mga kapatid ko, meron ng apo, oy, lolo ka na. At doon sa pamang-anak, apo niya, Lily. Congratulations, brother, ha? Bili ni Ermat yan. Tatlong gabi na ako binabiber. Batiin mo sa programa mo yan, ha? Basahin ko lang to. Nagtanong sa akin sa sector ko si Miss Ana Patron. Sabi niya, Sir, good morning. Napapanood ko kayo lagi sa executive session sa DZRH. Ako rin po ay PWD due to autoimmune disease na myasthenia gravis. Same po with PRRD daw. Ask ko lang po, working po ako na PWD until now. Still paying personal premium share sa PhilHealth. Di ba po ang RA 11228 IRR ay effective since 2019. Ang sagot po daw ng PhilHealth, wala daw po allocation sa General Appropriations Act or walang budget for employed PWD's premium share. 2016 pa ako listed PWD sa Manila, kaya lang na-register lang po ako sa registry. Makaka-refund po ba ako since 2019 or upon registry into 2020? Parang gusto niya mag-refund dun sa premium ng PWD. Meron yata sa law, pero walang, sabi sa kanya ng PhilHealth, walang allocation. Huwag kayong mag-alala. Ano pangalan niya? Si Miss Ann Patron. Miss Ann, huwag kayong mag-alala dahil kung totoo na talagang walang budget yan, pero hindi naman po ako naniniwala. Nandito po si Sen JB kasi budget season naman po ngayon. Pwedeng tignan yan. Tignan na mabuti. Tignan at magkaroon ng allocation. Sen, baka pwedeng pakitignan yung allocation daw ng PhilHealth. Hindi, yung sinasabing allocation sa PhilHealth, ano lang yun, subsidy lang. Pero ang PhilHealth, dapat meron na po silang pondo. Kayang-kaya po yan. Kasi income generating parang yan hindi ho ako na sang-ayon sa nirarason ng PhilHealth. Kasi lahat po dapat meron na. Yung binibigay ho na budget, galing General Appropriations Act, pang dagdag subsidy lang po yun. Pero kumikita kasi talaga yan sa contribution. Hindi pwedeng walang allocation kasi ayon sa Universal Healthcare Act, nandun na po dapat sa PhilHealth. Dahil ano na yan may sariling pondo po ang PhilHealth at kayang-kaya po. Di bale, kami dito sa tulong ni Sen JV,
pararating namin sa PhilHealth doon sa corporate group nila kay Mr. Ledesma na kung wala man, dapat maglagay kayo. Sabi nga ni Sen JB, nasa batas yun. Bigay mo na lang yan. Kunin natin yung ganyang Para mai-refer natin sa PhilHealth. And as to kung 2019 or 2022 yung allowable na remittance. Ipaliwanag ng PhilHealth para doon sa mga sektor na ganyan. Kung ano yung pwede nilang gawin. Basta ang sabi ni Sen JV, hindi pwedeng sabihin sa'yo ng PhilHealth na wala sa General Appropriations. Yan, babantayan yan sa GAA pag nagkaroon ng budget call. Makikita yan. Pwede mong itanong, Sen, di ba? Pero mabalik na tayo sa usapan kanina, tungkol dito sa malaking problema ng pag-i-implement ng mga big ticket items ng gobyerno na nadidelay. At dahil sa mga delay nga na to, ang nangyayari, yung ating inutang ay nagbabayad pa tayo ng penalty at yung inutang natin ay ginagamit pambayad ng penalty lang yata. Ano, ganun ba? Alam mo, yung inutang natin, pinambabayad na ng penalty, diba? Yung counterpart na Philippine counterpart. Kumbaga, pera ng gobyerno ang pinambabayad doon. In effect. Ano ba ang magandang solusyon dito, paring Ed? Para alam mo implementation nga, alam natin implementation na pala ang problema. Alam mo kasi, wala bang project manager? Sa tagal naman natin nag-observe yan. Sa papel kumpleto lahat. Pero sa implementation nagkakaproblema. Pero ang magandang starting point talaga is yung kinreate ni Pangulong BBM na right-of-way committee. Sana lang mas palakasin yun kung saan talagang gawing opisina to. Diba? Yung talagang merong matibay na tao, magaling, mahusay, kabisado. Diba? Yung transport, infrastructure, na talagang magmamando. Kasi pag papel lang hinayaan mo, ginawa mo lang coordination, wala talagang nasusunod. Wala. Pag task force lang. Ang dami na task force. Task force lang. Dapat may ang mangyayari dati merong program implementation agency sa Office of the President. Paano ito ni FM? Ang mayroong executive secretary, at the same time there is a secretary in charge of program implementation. At that time, I remember... Secretary level to, ha? Secretary level, yes. Hindi ka pwede with the power to nabastunin yung iba, di ba? With all the powers of the presidency. In other words, pwede kang ganunin. Tingnan mo, case in point, sinasabi mo kong ng mga tao. At that time, Manong Ernie was the executive secretary, Ernie Maceda. Yung kanyang counterpart na program implementation secretary, si Secretary Alex Melchor. Parehong matibay. Parehong matibay yun. Alam mo yan, may naiisip lang ako. Kung yan naman pwedeng pag-aralan. Is nag-create kasi sila ng ganyang parang project implementation doon sa economic and finance side. Ngayon headed by Secretary Decgo. Yes, Special Assistant for Investments and Economic Affairs. Secretary Go. May counterpart dapat Pwede yun. tayong gumawa ng counterpart under the Office of the Executive Secretary kasi kailangan mo talaga yan yung kayang magmando doon sa sekretaryo. Kung USEC lang ang ilalagay mo dyan, paano niyan mamanduhan si Secretary Bautista, Secretary Bonoan? Dapat ka-level yan. Diba? At ako ang naiisip ko dyan, ha? Ano yan? Ito, ka-level na ang tututukan Yun lang. pag-implement ng mga big ticket projects. Ang tawag doon, program implementation. Program Implementor. Parang implementor yung secretary level. May gravitas, may grasp, at saka may energy pa. May ganun. Importante yung energy. Kung ilalagay mo dyan medyo... thunders na, medyo baka... Ikaw naman eh. Hindi, with all due respect sa mga katulad mo, ha? With all due respect sa mga singidad mo. Bakit? Ano may problema sa edad ko? Wala nga problema. Inirespeto ko nga yung edad mo. Bakit? Pero sinasabi ko lang, kung meron tayo sanang makukuha bata, masipag. Ano yung bata? Ano may edad yung bata sinasabi mo? Yung malayo edad sa'yo. Anyway, ang nakikita ko dyan na pwede, ako meron ng combination eh. Yung Office of the Executive Secretary sana, kay Secretary Bersamin. Tapos isang tao, parang si Yusek Cesar Chavez. Pwede. Siya tiga-tutok. Pero gawin mo secretary level. Ibig sabihin, ang tututukan lang niya, yung kumbaga minomonitor niya yung takbo ng bawat project. Ano na status nito? Bakit ganito? Bakit ganyan? Oy, kulang ka dyan. Ang bagal nyo. Right of way, hindi nyo natututukan. Hindi nyo nababayaran. Kilos. Dapat, alam mo, maganda kasi si Yusek Cesar, talaga naman bihasa na sa gobyerno eh. Tapos, kanya pa yung ng matagal na panahon yung USEC for Railways. Yung NSCR, kanya yun eh. Ang bottom line dito, dapat yung ganyan na mga impact ng mga project implementation, ilabas nila. Sabi nila what it is costing the government so that alam ng taong bayan
ano ba yung impact nitong delay sa nangyayari? Tama. Identify dyan. Hindi lang nga linalabas, di ba? Pero yun nga, sana lang, tama si Kong Jonat, na yung project implementor, katulad nung panahon na yun, at that time when Manong Ernie Maceda was the executive secretary, ang project implementor level, Secretary Alex Melchor. Galaw lahat. Kasi alam nila, may diretsyon linya sa presidente. Oo. Pagka nilagyan mo lang yan ng USEC, with all due respect ha, wala, mahina. At sabi ko nga, kung meron akong taong pwedeng i-recommenda dyan, di ba, USEC Cesar Chavez pwede. Pero part of the process na nakikita ko, really is, staff work eh. Kompleto na yun eh. Hindi, I mean, ang staff work kasi, kamang na sinabi ni Kong John, napakaganda nung suggestion ni Kong John. Bago pa ito ilatag as a project, dapat talaga yung preliminaries na kumpleto na may documentation na lahat. Hindi lang sa papel. Except on the ground, meron ka na makausap, meron ka na listahan ng mga landowners. So very critical talaga yung, ang tanong kasi meron ka ng assessment doon from the munisipyo, meron ng listahan ka ng mga tax deck, ano yung alignment mo, anong tatabaan mo, yung mga ganun, di ba? Yung bawat agency, lalo na sa infrastructure agencies, ang mayroong project management office sila. Tama. So, yun ang dapat na nakatutok. Yun ang katapat nung program implementation office sa Office of the President. Tama ka. Ang problema, Kong John, at mga PMO natin dito, nag-uumpisa lang talaga mag-kick-in yan kapag inumpisa na yung proyekto. Ang sinasabi ko nga, bago pa mag-umpisa yung proyekto, part of the vetting process ng isang project should be the staff work prior to implementing. That's part of their work. Hindi na. Dapat, pero hindi nagagawa, di ba? Ang sinasabi ko nga, alam mo, every administration has its own favorite thing. Di ba? Yun ang nangyayari. Ngayon, may mga iba na in place na eh. Na alam mo naman na kailan ituloy. Multi-year ang implementation yan. So, yan, ibigyan mo na lang ng ito mga priority projects natin. Halimbawa, magta-transition from Duterte to Marcos. Meron na doon. Ito yung mga projects na kailangan natin tapusin over the term of the President, which is 6 years. Yung tapusin na natin to. Huwag na kayo mag-create ng 147 projects, wishlist yun. Ang kailangan malaman mo, within the 6 years period, ito ba matatapos? For example, itong North-South Railway project. Kailan matatapos to? Yun ang dapat na malaman. Yung Mindanao ba? Naumpisa na ba yun? Hindi pa, study pa lang. Medyo pornada wala. Study pa lang yan. Up to now, yung Mindanao Railway? Dapat yun susimula na. Kaso, yung Tagum to, yung first phase, yung Tagum to Digos. Phase 1. Kaya lang, because of the situation with the West Philippine Sea, yung China funding, medyo mataas din. Nag-back out So, naghahanap tayo ng bagong magte-take over. At yan ng lahat ng yan, tama yung sinasabi ni Kong Jonat, na kung mayroong project implementor, including the study, funding, operations, right-of-way, construction, hawak niya lahat. Di ba? At kailangan yung tao, kasi madaling magkwento Ang tanong, sinong tao? Di ba? O kaya dapat definite yung tao na pwedeng magsumbong sa presidente, pwedeng magsumbong kay ES. Boss, ang bagal nung galaw nung housing, hindi ma-relocate yung mga tao Yun nga. Di ba? Boss, bagal nung public works. Challenges talaga. Yung mga bahay na i-construct, hindi namin mailipat, di ba? So merong, ayusin nyo. Di ba? Bilisan nyo na yan. Ano ba? Namimili pa ba kayo ng gagawa riyan? And this involves this involves all kinds of what we call legacy projects. Housing, for example. Secretary Acosar said at the start of the term of this administration na gagawa siya ng 6 million units of housing. Ngayon, gusto natin malaman anong klaseng housing yun. At saka ano na status? Ano na status? Yan, mga ganun. Out of the 6 million, 2 years have passed. Mr. Secretary, ilan na nagawa nyo? Are you on target? Yan. Or delay na malaki? May slippage ba? Anong problema? Meron bang yung ganong klase? Pwede bang magbilisan ng konti, fast track para makahabol? Something like that. But you need somebody na maggagawa ng lahat niyan, yung magtutulak. Pambansang pabahay para sa Pilipinas, yung 4PH. Yan. Vertical kasi ang gagawin na magiging trust na ng housing. Kasi nga pag tayo ay horizontal na pala. Vertical pala kasi pag horizontal, nauubos yung mga agri-lands natin no? So kaya yun po ang rason. Kasi marami pumapalag. Bakit? Pero yun yung rationale ni Secretary Acosar. Bakit they want to go
horizontal kasi nga para hindi maubos yung ating mga agricultural lands at vertical. Alam mo, nag-ano nga ako, yung lang dito sa LRT ng papunta ng Cavite, hanggang ngayon, hindi pa yata tumatakbo. No? Yeah, that's another tagal issue. na nun eh. Bakit na malalayo ka pa? Pinag-usapan na natin yan. Ilang dekada rito 15 years ago na yan. 15 executive session. Nasa karambola pa ata tayo na pinag-usapan na natin yan. Bakit na malalayo ka pa? Nandun lang sa SM North EDSA hanggang doon sa Muñoz na 1 kilometro ang layo. Hindi nila may pagdugtong eh. Hindi ko maintindihan talaga, Sen. Mga naman sa budget hearing, pwede mong maitanong, di ba? Pero katulad nung nasabi natin kanina, importante na, for example, yung mga right-of-way budget na yan, hindi ma-delay, hindi mawala doon sa GAA for 2025. Kasi for example, binabanggit natin yung confidence building. Halimbawa, ako yung implementor, nag-commit ako doon sa may-ari ng lote. Nasa budget ka na, mababayaran ka na namin ng mga first quarter of 2025. Bigla mong aalisin ngayon pagdating sa Kongreso. Hindi mapapahiya yung project implementor, magkakasira-sira na naman doon sa implementation. Kaya binabantayan natin tuwing budget season na sabi ko nga halos natatapos ng halos kalahati. Sabi ko, madidelay lahat, no? Pati yung counterpart ng gobyerno, yung right of way at iba pa relocation, madidelay. Kaya nga tuwing budget season din bantayan natin na masiguro na yung natapya sa HGAB maibalik para tuloy-tuloy po ang railway projects. Alam mo yung issue ng right of way na yan, alam mo, napansin ko to, lalong-lalo na dyan dito lang yung pinakamatagal na, no? Yung duktong ng, ano ba itong kalsada na to? Mindanao Avenue, tsaka Araneta Avenue, yung dire-diretso hanggang tutuloy dapat to hanggang Arten. Pagdating doon sa may 7th Avenue ng Caloocan, bata pa ako hindi na matuloy yun Ilang taon na yun, ang tanda ko na ngayon. Ando pa rin yung mga bahay, di ba? Ano pa sa may iba? Yung Mindanao Avenue papuntang SLEX. Ang tagal. Sabi ko nga, huwag ka nang lumayo. Yung nasa North EDSA lang, hanggang Muñoz. Yung Muñoz na yun. Hindi nakatayo yung parehong stasyon. Merong loop yata from LRT1 hanggang Muñoz. Pero bababa pa ng Muñoz, sasakay pa ng jeep para makapunta doon sa North EDSA. Pero ba dapat yun? Ano ba dapat yun? May loop na yun. Meron na yun. LRT loop. Hindi na nga loop Isang diretso lang yung ano lang? Dalawang istasyon. Hindi nyo may pagdugtong. Yung duktong na lang. Nako. Pati yung common station doon nawala nga si Tugadet. Dumating at tumalis si Tugadet. Hindi nagawa yun Ito, mag-break muna tayo. Ang oras natin, alas 10:18 ng umaga. Good morning, Pilipinas. Malumani naman ng background music. Good morning. Gandang-ganda. Sabadong-Sabado. Ako po, si Attorney Dodo Dulay. Kasama pa rin po natin, walang iba, Senator J.B. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, paring Edavier, at paring Pao Cabino. Good morning, boys. Para kang sa sa Melo Touch. Melo Touch. Melo yung music natin Nag-Melo good morning. Bati lang ako muna kasi nagde-text sa atin. Si 1616, sabi niya, ni Boss Saludina, greet ko lang anak ko, nagbakasyon from Port Gregorio del Pilar, Baguio, second class na. Ano yung second class? Sa PNA ba to? Sabi niya. PMA yan. Ito. Sabi naman ni 1545, very interesting ang topic nyo sa private sector po. Quarterly, may project update, may bastonero at elevate kagad sa management progress and outlook para hindi reactive kung may problem, sabi ni Mrs. Oji. Tama yun. Ito. Mrs. Oji, bukang nasa... Minsan weekly pa pag kailangan ng may-ari. Ikaw, Song Jonat. Ito. Good morning. Galing kay walang iba. Mahal natin si Kador, Congressman. Oy! Plato. Kong. Long time, Kong. Kong. Hindi na kami bibisita ka. Kaya ka makakating ulit. Yung nanalong Miss Universe Philippines, taga Bulacan. Ganun. Yes. Hindi mas importante kay Kong Ador, dadaan ako sa iyo. Kong Ador, ha? Isama mo ako sa listahan mo, Kong Ador. Huwag na si Charo, bawal na sa amin yan. Bawal na, mataas ang... Siya yung magre-represent sa Pilipinas. Congratulations. Chelsea Manalo. Pag Miss Universe, kabisado ni Sen JB. Tsaka men of color. Ano siya? Woman of color. Woman of color. Pagka Miss Universe ang pinag-uusapan. Hindi ako mahilig. Hindi ko naman sinabing mahilig. Ang mahilig sa Miss Universe, yung mga nasa parlo. Wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinalaman dyan. Ang lang yan. Ang Miss Universe yung hot dogs. Kanta yun. Ikaw ang Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Lahat buhay ko. Lahat naman tayo may Miss Universe ng buhay.
bigat. Yan ang bagong kataganan naman natin. Yung tayo, may Miss Universe sa buwan. Yung nanalo, maganda siya. Tapos makikita mo yung diversity na talaga ng ating Woman of lahi. color nga siya. Sabi niya yung challenge. Yan, Maganda rin. Pero bukod dyan, ako lang, bago tayo magtapos, kasi medyo malapit na, gusto ko lang hong bigyan ng babala yung ating mga kababayan na nasa may banda, tingin ko, Catanduanes, Samar area. Yes. Dahil meron na pong meron ng bagyo, ang pangalan bagyo, Agon? Ingat kayo. May sa bagyo na ho eh. Signal Bicol, number 1 ho doon. Signal number 1. At papalakas na po yan. Baka po, maapektuhan ho kayo, mag-ready ho kayo. Dapat handa lang po tayo lagi. Sapagkat nasabi po ng Pag-asa, pagkatapos daw ng El Nino, meron daw La Niña naman tayo, La Niña. So sobrang sobrang tubig naman. So dapat pagandaan ho natin yan. Dapat at mag-ingat Yusek Dodo, dapat yung comprehensive master plan, yung sobrang ulan natin, dapat nai-imbak natin. So alam mo, totoo yan. Diba? Para yan. sayang pag tag-ulan, wala tayong tubig. Dapat yan ang pagtitignan natin on how we can store water. Baka dapat yan ang isa sa mga topic na pag-usapan nung ginawa na water management, ano ba yun? Hopefully maging department. Water Resource Management Office. Baka dapat hopefully maging Department of Water na siya. Oo, para magkaroon ng proyekto na marami tayong gawin na reservoir. Kasi yan ginagawa yan sa Singapore eh. Ang Singapore has a big reservoir really. Dahil sila, ang tubig nila, ini-import pa nila. So sila mismo within Singapore. Ano yan? Parang 21 stories. Oo, nagawa sila, no? Below the ground, gumawa sila parang isang malaking tangke sa ilalim para lang mag-imbak ng mga tubig ulan at iba pang mga water na nagfo-flow lang because of yung sa Pao, parang hindi, may tanong sa atin. Bundok, sa akin din naka-address. May naghihintay yung isang grupo ng viewers natin. Ano daw update dun sa nursing home issue? I think kinokollect pa natin yung data. May update. Nagkaroon na issue. Para solid may na update tayo. ko sa inyo. Home to? Ano ba to? Meron kasi yung natagpuan yung mga senior biglang nagkakasugat. Dito sa Pilipinas. May nursing home ba dito? Meron. Mga private alam mo, nursing homes. malungkot na yung isang matanda doon na binabanggit natin ay pumanaw na. Yan ang malungkot. Pero yan kinukuha lang namin yung detalye. Pero wag ho kayong mag-alala. Pag nakuha na namin yung detalye, bibigay ho namin kay Pao at inform namin kayo. Diba? Tinireklamo namin to doon sa kinauukulan. Kailangan lang malinaw parang doon sa Starbucks para tayo, tuloy-tuloy yung atake natin. Basta ang malinaw, Pao dalawa daw dyan sa monetary board member, baka mabakante. Baka gusto mo maging isang monetary board member. Mukha bang ganun ba? Papasok sa inimbestiga sila ngayon. Kasi pag kayo hindi nag-graceful exit, diba? At totoo yan na meron kayong ghost employees dyan. Roderick Paulate abutin nyo. Monetary board, ano ba ito? MB, ito yung policy making ng BSP. Yung sa bangko. Ito yung nagsiset ng no? Yes, sir. Tsaka milyon-milyon ang sahod niyan. Ganun ba? Yes, sir. Monetary board. Tapos maganda ba doon sa monetary board? Bagay na bagay ka ron. Hindi, ayoko doon Dapat doon, ang isang kaibigan natin, nandun. Yun ang bagay. Kasi talagang pang technocrat ito. Talagang magaling ito sa pag... Pero dyan, kasi daw, ang issue naman dyan, General, kasi meron daw ghost employees na umaalingaw-ngaw. Ganun? At mukhang paano magkaka-ghost employee ito? Ibig sabihin, laki na ng sweldo nila, may ghost employee. Parang yan. Parang yan Andy Bautista. Hindi nga ako. Ganun, no? Ikaw naman. Lagi kasi wala to Hindi ko maintindihan. Hindi ko Si General. Si General wala. General. Dapat ikaw ka nag-aayos. Ang sinasabi ko lang sa inyo. General. Director General. Pinaimbestigahan niya ni Governor Eli Remolona. At mukhang huli. Si Eli Remolona, who is the BSP Governor. So mukhang huli. Bakit si Eli Remolona is the chair of the monetary board? Ganun ba yan? Ex officio, ganun ba siya? Siya yung... siya. As BSP Governor. So, ang sinasabi lang natin, pag kayo, hindi pa kayo, binibigyan na kayo ng pagkakataon, graceful exit na lang, tahimik na lang kayo. Kasi kung hindi, ang dami na hong nakakaalam Oo. Hindi nyo na maitatago Tsaka makikita naman pinasweldo nyo. Kasi ang tanong, babalik nyo ba yung pinasweldo nyo libo-libo dyan sa, ano ba yan? Driver ba? Hardinero? Cook? Hindi ko alam kung ano Yung tanong, paano nangyari ito na hindi nalalaman ng monetary board? Paano ba binibigay? Pero di ba lahat naman tayo? Sa ahensya, meron tayong listahan. Kung card na, kung card na, ang pinipirmahan lang yung accomplishment report mo. Example. ATM na, naka-ATM na. Paano naging ghost to kung may card? Sabihin, puwirma to ng signature card. Tao talaga yan, pero hindi pumapasok.
pero pinasasahod ng gobyerno. Ayun. Aside to the office Mga ghost Tapos employees. pipirmahan kung sino man yon, kung pumirma ron, Oo. na pumunta sa opisina ko to at may ginawang ganito, ganyan, Pero hindi ganun. naman Pero hindi naman nagpapakita. napupunta. 15:30. Ganun? 15:30. So mukhang huli, kaya Dapat lang ganyan, 15:30. itong kasama na ghost. natin dito, nire-recommenda ko na pumalit dun sa isa. Yun. Diba? Kasi mabigat yung BSP. Ano yun? MB member pala. Bigat yun, monetary board. Maganda dun ha. Maganda Parang benefits pa yun. tinitignan ko yung top 50, pinadala sa akin ni Pau. Oo. Ang Benepisyo. opisyalis ng gobyerno, pinakamatataas, Highest paid. BSP. Ganun? Mga highest paid. Deputy governor lang, malaki na eh. Maganda pala. Yan, BSP lang, bagay ka doon. Bagay na bagay. Bibili na ako ng Amerikano pag Ito, chief of staff. Ano, ikaw naman? Si Colonel Michelle Olaibara, nakikinig daw sa atin. Michelle, maraming salamat. At ito po, Ano kasay si Colonel? Hindi, ano lang muna to. relax muna, relax na. Relax lang. Relax. Pero ito, bago lang tayo magtapos ha. Oo. Kasi pag-usapan pa na namin yung judge eh. Yung sino judge yung na Yung sa Pasay? Pasay eh. Kaya wala na kaming oras eh. Susunod. Hala ko yung MTC na naman. Hindi. Supreme Ito nahuli, boss. Hindi si Judge. In fairness, hindi si Judge yung nahuli. Hindi, empleyado. Empleyado. Kaya pinaimbestiga ni Chief Justice Ismundo. Ismundo. Tama naman yun. Wala na kami oras, next week na lang. Next week na lang. Binabati rin natin si Justice Marvic Leonen. Siya po ang chairman ng Senate Electoral Tribunal. Nagsumumpa na ako nung isang linggo sa Supreme Court. Ayun. Ano ba saan? Anong sinumpa mo? As member. As member. Ng set. Ng set. Not-set. Nakagown kami. Para kung Sabi feeling ni, graduate. huling hiri to ha, kay Laura, sabi niya magandang umaga, especially General Bidodi, Bidodi. Senator Kuya, Inyo GB, Ercito, proud ako sa paninindigan mo. Salamat. Integridad sa naging changes sa leadership sa Senado. On that note, magpaalam na tayo, boys. Paalam na. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ito yung kaibigan Jonathan De La Cruz. Sa mapagpalang araw sa atin lahat. J. Bersto muli sa susunod na linggo. Mabuhay. Ed Javier po, maraming salamat sa pakikinig sa executive session. At sa ngalan po ng aming mga kasama pa dito sa executive session, si Secretary Boying Rimulya at Ambassador Tede Boy Locsin. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Nagpapasalamat po sa inyo magsama sa amin dito sa executive session. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino!